Sarsuela lang naman to eh. Naku po, mainit-init pa mga kababayan po natin. Sinabi ni Atty. Harry Roque na lumabas na daw ang warrant of arrest kay Senator Bato de la Rosa sa ICC. So si Atty. Harry Roque, meron po siyang kontak dyan sa loob ng ICC. So ito, confirm na ito mga kababayan po natin. Kaya tama lang na dapat magtago itong si Senator Bato de la Rosa. Ngayon mga kababayan po natin, itong si Atty. Glenn Chong, napakatindi talaga ito magsalita. Talagang walang preno-preno, walang break-break. Tinawag na sarsuela ang ginagawang investigation ni Bongbong Marcos. Sarsuela lang naman to eh. Sinabi ni Marcos, siyang nagbulgar, in the hopes na siya maging hero. Pero Marcos is no hero. Remember that, mandaraya yan. Alam niyo kung may mga nakakakilala sa paraan ng pandaraya nitong si Bongbong Marcos, Lee Satanas, nako po, matagal na po nagsasalita itong si Atty. Glenn Chong. Kaya hindi nila masita-sita itong si Atty. Glenn Chong dahil kilalang kilala po sila. Kahit itong si George Erwin Garcia, hindi makaimik dyan eh. Oh, so hindi tayo magpapatalo. Huwag kayong maniwala kay Marcos kung ano sasabihin niya. By the way, hindi totoo na malinis si Marcos. Tulad na nga ng sinabi ko dati, nag-congressman din ako. Nang nag-request ako ng insertion for mobile clinic, kasi gusto ko bumili ng mobile clinic, dadalhin ko yung ospital sa barangay ko. Kung congressman ba ako, bumili na ako ng isa pero kulang. So nag-request ako ng isang additional 10 million yun. Hindi ang committee chairman ng appropriations ang kinausap ko. Kinausap ko si Speaker Nograles. Yun. So, ibig sabihin, si Martin Romualdez ang utak ng insertion. Kasi alam ko ang speaker magdidikta sa appropriations committee chairman. So, sinabi ko, kinausap ko si Nograles, sinabi niya, sibigyan kita. Binigyan ako, inorderan yung committee chairman. Kaya lahat ng insertions ni Saldico, may approval ni Romualdez yan. May approval ni Romualdez yan. So hindi pwedeng sabihin ni Marcos Jr. na malinis yung kanyang pinsan. And I have a personal experience with Martin Romualdez. Yung 528 billion. So di ba mga kababayan po natin, talagang maraming alam po itong si Atty. Glenn Chong. Kaya takot sila dito pag nandiyan na si Atty. Glenn Chong. Actually, sinusubukan po nilang patahimikin ito. Pero hindi po nila kayang patahimikin itong si Atty. Glenn Chong. Alam naman po natin si Atty. Glenn Chong ay mortal na kalaban po ito ni Bongbong Marcos. At ilang bisis na po nila ito ipadisbar. Pero hindi nila kayang ipadisbar at hindi nila kayang paluhurin sa kanila. At hindi kaya nilang pasundin at takutin itong si Atty. Glenn Chong dahil marami po itong alama. Lalo na po sa di umano'y pandaraya nitong si Bongbong Marcos na ang may pakana ay si Lee Satanas. Sarsuela lang ang ginagawang investigation ayon po kay Atty. Glenn Chong. Iyan, at kung kayo po ay bago lang sa ating channel, paki-like naman muna mga kababayan po natin. Kung si Atty. Glenn Chong ay sinasabing sarsuela lang, mga kababayan po natin, ang korupsyon sa ating bansa ay walang katapusan at hindi nga po mapapanagot ang tunay na may sala hanggat si Bongbong Marcos yung nakaupo sa pwesto, mga kababayan natin. At nakakalungkot dahil may ilan pa na mga taga Mindanao na dumepensa pa kay Bongbong Marcos. Sa bagay, opisyalis pala sila ng gobyerno ni Marcos na hindi daw nag-credit grabbing itong si Bongbong Marcos ang kapal ng muka. Sama na natin yan sa ating pag-uusapan. At ang sinasabi ni Atty. Harry Roque, may banta umano sa buhay ni Vice President Sara na yung inakala natin na tapos na, ilalo palang parang desperado sila ngayon na ipagurgor di umano, sabi ni Atty. Harry Roque, itong ating mahal na Vice President Sara. At dito na po tayo mga kababayan, mainit-init pa na isyo itong patungkol po kay Atty. Rowena Guanzon. Siguro lahat naman tayo ay alam na po natin yung trending na pinag-uusapan ngayon kung saan inaward po ni Atty. Rowena Guanzon ang isang dayuhan dahil sinita po siya sa kanyang pag-ubo. At nung binanato niya ito, siyempre nag-trending mga kababayan, at ito ay naging usap-usapan sa lahat ng social media. Pati na rin po, ibinalita na rin sa mainstream media. Marami ngayon ang nagputaktik at umatake kay Atty. Rowena Guanzon. At ang inakala niyang kakamping ay kakampi niya, abay ito ngayon ay bumanat sa kanya dahil sinasabi nilang didiis na daw po itong si Atty. Rowena Guanzon. Pero sa totoo lang mga kabayan, itong si Atty. Rowena Guanzon na Pink Lawan, Original Dilawan, na hindi po talaga nagbago. So, Pink Lawan, Dilawan pa rin po siya, pero ang kanyang tinitingnan ay kung sino po ang tama.
hindi siya kumakampi at dumidila sa puwet nitong si Bongbong Marcos at patuloy po na binibira itong si Bongbong Marcos. Kaya nagtaka siya, bakit binira siya ng kanyang mga kaalyado na noon ay patuloy na nambabatikos kay Bongbong Marcos. Hindi niya napigilan. Abay, binanatan niya rin, mga kababayan po natin, itong queen ng insertion at ang gumanda lang dahil sa pera ng PhilHealth. Siguro, alam nyo na po kung sino ang aking tinutukoy, mga kababayan natin. Basahin ko muna ang sinasabi po ni Atty. Rowena Guanzon. United ang mga animal sa pag-atake sa akin, pero yung amo nyo, kung di pa nagnakaw sa PhilHealth, di pa aayos ang mukha. Naku po, mga kababayan po natin. So, bakit ano ba yung mukha ng dating reyna ng PhilHealth? Na ngayon ay maganda na daw po. At bago na ang kanyang pangalan ngayon, hindi na po siya reyna ng PhilHealth. Reyna na po ngayon ang insertion sa Senado. Na mahigit 3 bilyon ang kanyang insertion. Naku po, mga kababayan po natin. So, kilala nyo na po yun. Kahit hindi ko i-mention ang pangalan, mga kababayan po natin, alam nyo na po kung sino po yung tinutukoy natin. Yung nangangarap na maging presidente at tila bang manok na dadalhin ni Bongbong Marcos ito, kaya sumisip-sip sa kanya ngayon. Dati galit na galit sila, ngayon parang si Bongbong Marcos sinasamba nila na parang santo na may sungay. Yun lang pala. Okay. At usapin din naman, mga kababayan po natin, kay Atty. Rowena Guanzon. So sinagot din po ni Atty. Rowena Guanzon ang ilan sa mga isyong binabato sa kanya patungkol po, mga kababayan, doon sa mga nagtrending. At ipaliwanag ni Atty. Rowena Guanzon kung ano talaga ang tunay na nangyari para sa kaliwanagan ng lahat. Kasi marami po yung parang dinidepensahan pa, no? Yung mga dayuhan. So galit na galit sila sa pambubomba dyan sa West Philippines ng mga Chinese. Pero kapag nandito nang babasto sa ating bansa, parang dinedefensahan po nila. Bakit? Kasi nga, hindi sila natuwa kay Atty. Rowena Guanzon. Dahil siyempre si Atty. Rowena Guanzon ay dinedefensahan yung mga Duterte. So ganyan po sila kahunghang, mga kababayan natin. So wag na natin patagalin at ito po pakinggan natin. Good morning. Morning. Thank you sa mga nag-alala sa akin. Welcome po, Atty. At nag-video lang ako ngayon, kahit short lang ito, just to assure you that I'm okay. Mataas ang blood pressure ko kagabi, pero it's stabilized naman. Talaga nakakataas ng dugo yun. Sabihan ka pa namang lumabas. Diba? Dayuhan pa. O tiyang tayo nga po mga OFW ay minamaliit na. Dahil kay Bongbong Marcos, dahil sa isyu ng pagnanakaw. Tapos sa ating bansa, mamaliitin pa tayo ng mga putangin ng dayuhan na yan. Di ba, Atty.? Hindi tayo papayag dyan. Mahal natin ang bansang Pilipinas. Kaya natin pinaglalaban sa bangag. Tapos sa payag tayong bastusin ng dayuhan. So, ayos yan. Kaya believe tayo dito sa tapang ni Atty. Rowena Guanzon, mga kababayan. And alam nyo naman ako, hindi naman ako nagagalit kung hindi talagang sukdulan yung injustice or mali, di ba? Si BBM nga, di ba? Tumayo ako doon sa cathedral. Talagang speech ako doon na halos walang pahinga na. Panat talaga. Ito, hindi naman pwedeng palampasin yun. Yung pag inaalipusta ka na. Dinidefend ko nga yung ibang tao pag ginaganon sila. Sarili ko pa kaya. Sabihan ba naman niya ako sa Rockwell Mall na you're coughing. You should leave the mall. You should stay at home. Ha? Gagoy, no? Doon yun nagsimula. Saka ang dami kong kilala doon sa Rockwell Mall. Nakapaligid doon yung mga residents doon. Kilala ko yan sila. Kilala nila ako. Isa pa nga, sinabi pa siya sa akin nung tinuntahan ko siya, I'm sorry sir for the commotion. Sabi nga niya,
Miss Guanzon. Gumanon pa nga. Ibig sabihin, napahiya talaga ako doon sa ginawa ng taong yun. Sabihan ka ba naman, don't you have money to buy a mask? Gago yun, no? Bawal pala sa kanya kahit umubo ka lang minsan. Kahit nasa public place ka, Rockwell Mall ka. Ano yung mga tao doon, they're very courteous, ha? They say hello to each other, you know, familiar faces. Obviously, hindi siya taga doon. Later we found out na hindi talaga sila taga doon. Kasi nung nasa police station na sila, syempre may mga ID na sila. Nagreklamo po talaga ako sa police and filed the case for unjust fixation and grave oral defamation. Last night, kahit gabing-gabi na I wasn't feeling well and tired and I had no dinner. So I ate one mushroom pie and a bottle of water. But I'm okay now. I want to just to let you know that I'm okay. I'm just resting today. Ako tomorrow out of town pa ako to give a speech to the Philippine Institute of Certified Public Accountants. So, alam niyo mga kababayan po natin, no, dapat iba na lang sana yung kanyang sinita. Pero po tiyang ina, no, pag siniswerte ka nga naman talaga. Sa dami-dami ng kanyang sisitain. Ito pang isa sa pinakamatapang, Gabriela po, no, na si Atty. Rowena Guanzon, po tiyang ina, binabanatan nga halos araw-araw itong si Bongbong Marcos. Di ba? No, ano-ano nga binabanat niya kay Bongbong Marcos. Ngayon nga, yung kanyang mga kalyado, tinan mo, binabanatan niya na yung kalyado niya na umaatake sa kanya yung mga trolls. Di ba? So, hindi ko pa si Rowena Guanzon na bastusin siya ng ganyan. Hindi niya talaga papalagpasin yan. At kahit tayo naman siguro mga kababayan po natin, di ba? At para sa akin, yung naka-Rolex ka ba, no, ganon. So, normal yun. Kasi ibig niya sabihin, putang ina, magmumata pobre ka, hindi naman bagay sa'yo. Di ba? Kasi yung mga nag-asta ng ganyan, mata pobre, sobrang yaman na. Ito, di ba? Hindi naman mga kababayan po natin basta-basta pong pamilya itong si Rowena Guanzon. At talaga may pinaglalaban po ito. So, ganyan talaga yung kanyang mga linyada kung galit na itong si Rowena Guanzon. So ngayon, ilan po sa mga trolls, no, at mga pinklawan, nakaliado niyo pala, pinklawan at dilawan, at may mga Marcos na mga kilalang supporters, ay gusto daw po ipadisbar itong si Atty. Rowena Guanzon. So naghahanap kasi yan sila ng konting biki lang para ipapadisbar. Di ba si BP Sara nga? Tapos ngayon itong si Senator Marcolita ay tinatarget na Manila. Ngayon mga kababayan po natin, at pinapareklamo po nila doon sa Comelec. So ganun po sila, at lahat po na kumakalaban sa kanila, kunting issue lang ay gawa nila agad ng mga kung ano-ano para kunwari ay babanatan nila. Doon nga sa mga CCTV ni Vice President Sara ay pinalabas din nila na overprice. So, ganyan po sila. And syempre, itong kay Atty. Rowena Guanzon ay talagang sumabog. Trending talaga. So gagawan daw po nila ng complaint itong si Atty. Rowena Guanzon para ipadisbar. Kagaya daw po kay Bobo na Gadon. So iba po yung status kay Gadon, ha. Iba po yung kay Rowena Guanzon. So sinabi niya yon dahil ipinaglaban niya ang kanyang karapatan bilang Pilipino, bilang senior citizen, bilang babae na po siya binastos ng isang dayuhan. And please watch my video in PGMN, Peanut Gallery Media Network, and subscribe to my YouTube, Queen of Bartagulan. Kasi those are yung sa YouTube ko po, I will post my full video telling you what happened. Kasi many people naman na kontra sa akin, they're taking advantage of this to malign me. Pinapaalala ko lang po sa tumuha ng video na bawal po talaga sa batas yun, kaya pinagbabawal yun sa Rockwell Mall. You have violated my right to privacy and that is a criminal offense. Kaya sana po pag nakita nyo yung video ko later, maybe later this afternoon, ay mas makita nyo yung buong
katotohanan and story, and you can comment and if you like to defend me in any Facebook post. Thank you very much. I'm okay. I'll just rest today. I'll stay home. Yun, ingat ka po, Atty. Roy Nagwanson, at kami nandito naman, kahit hindi man tayo kapareho ng partido na sinusuportahan, pero alam namin nasa tama ka po, kami ay sumusuporta sa iyo at dumidepensa sa iyo. Kahit pa ang umaatake ngayon sa iyo, Roy Nagwanson, ay itong mga plastikada na mga kaalyado mo at naayos lang yung pagmumuka dahil sa putyang inang pagnanakaw ng mga hindot na yan sa pera ng taong bayan. Naku po, usaping pagnanakaw, mga kababayan po natin, ito pa ang matinding pasabog, mga kababayan natin. Balita ko, may isang magandang dalaga. Uy, ito na po, lumabas na po, mga kababayan po natin. Siguro marami po yung lalaki yung mga mata dito, especially po yung mga lalaki. Yon, mga kababayan natin. Isang Viva Max Babes daw po, mga kababayan natin, ang sinasabing may isang senador na 250,000 magbigay daw po sa kanya. Ang pangalan ay may R at may F. Parang kilalang bida-bida ata ito at mga grandstanding. Pag mga ganyan kasi may mga R, may mga F. Para mga grandstanding itong mga ganitong klaseng pangalan, mga kababayan natin. Masarap ito ipatulpo. Dapat yung mga ganitong klaseng senador na nagbibigay ng 250,000 sa mga magandang chicks. Masarap ito ipatulpo. Dahil bakit nila nilulustay ang pera ng taong bayan para sa kanilang personal na kaligayahan? Sino kaya ito, mga kababayan po natin? Sino ang mahiwagang senador? Ayan, na nagbibigay ng 250,000 na tip para lang sa isang babae. Naku po, mga kababayan natin, sino kaya ang senador na ito? Kaya ito ay ating dapat imbestigahan. Alamin kung ano ang kanyang tunay na pagkakilanlan. Bakit ganun po siya kalaki magbigay ng tip sa babaeng kanyang natitipuhan? Sadyang abang mayaman ito, kaya ito ay galante, o sadyang ito ay magnanakaw na galing sa pera ng taong bayan? Kaya kung gusto nyong malaman kung sino ang taong ito, yan po ang ating isisiwalat sa mga susunod na ating mga videos. Yan. So patuloy tayo, mga kababayan po natin, at abangan po natin kung sinong R and F na ito. Kasi lahat naman yan ay lalabas at mabubulgar. Di po ba? Kagaya po sa doon sa video ni Saldico, hindi natin lubos akalain, mga kababayan po natin, na yung sticker lang, conduction sticker lang pala na nandun sa sasakyan sa sports car na yon, kasama sa video and litrato ni Saldico, kaya palang imbestigahan at malalaman kung sino po yung may-ari nun. At ngayon ay nililink naman sa dating tumatakbong mayor sa Maynila na sinasabing kaalyado rin daw ni Martin Romualdez na itong si Sam Versosa. So mukhang malalim pa po yung mangyaring investigasyon dahil mukhang marami pa yung natadawit na pangalan. So wag naman nating isipin na ito po ay diversionary tactics lang, dahil napaka-importante rin po kagaya nito mga public servant, no, na dapat nga meron po silang ethical standard. Kasi kinasuhan, di ba? At pinasuspend itong si Congressman Miao Miao, mga kababayan natin. So, si Congressman Miao Miao ay pinasuspend dahil lang sa kanyang pagiging maingay sa social media. Pero tama yung sinasabi niya, bakit yung may mga kabit ay bakit hindi nasususpended? Kaya dapat itong may mga senador, congressman man, o kahit sino man na nasa gobyerno na may mga kabit, dapat iparapitol po natin yan. Okay, so ay nang bahala mag-isip, mga kababayan po natin, ha, kung sino po ang inyong tinutukoy, ang ating tinutukoy o yung tinutukoy ng Viva Hot Babes na yan, kung sino po yung may R at may F sa kanyang pangalan. So lipat muna tayo dito, mga kababayan. So kanina, sa naunang video natin ay may pasabog nga si
Attorney Harry Roque, di ba? So, ang sabi ni Attorney Harry Roque, mga kababayan po natin, lumabas na, di ba? Yung warrant of arrest ni Senator Bato de la Rosa. So, ito po, kumpirmasyon na sinasabi nitong si Boyeng Remulla. There will be a warrant of arrest issued against 2 senators by December 15 and then more through the year. Marami yan, sunod-sunod yan. So parang gagamitin nila yung ICC kung ganon para arestuhin ang mga kaalyado ni President Duterte. Another panggigipit. Kaya mananawagan na po tayo sa ating mga kababayan na hindi dapat tayo pumapayag na ilulustay ng gobyerno ni Marcos Jr. ang pera ng taong bayan para suhulan itong International Criminal Court para arestuhin ang ating matitino at mga tapat magserbisyo na lingkod bayan. Dapat sila yung inaaresto. Dapat ito si Boyeng Remulla, sinasama yan. Yung mga yan, yung mga magnanakaw na yan, yung nagpapaaresto kay President Duterte na alam naman natin illegal. Dapat yun ang mga pinapaaresto. Yung mga involved sa flood control. Ito po mga kababayan po natin ay malinaw na another diversionary tactics na naman para malihis ang isyo ng kanilang ginagawang pagnanakaw. Sabi nga ni attorney mga kababayan po natin na talagang ito po ay sarswela lang. Di po ba mga kababayan po natin? Sarswela lang ang pinagagawa po nila. So talaga nga naman, tama yung sinasabi ni Attorney Glencio, sarswela, at ang tunay na mastermind dito ay si Bongbong Marcos. Alam niyo, pag pera talaga, marami talaga yung mga tumulong, handang panindigan at sabihin kahit mali ito. Tingnan niyo ito. Sa mga kababayan natin sa Mindanao, naku po, hindi ko alam kung matutuwa po kayo dito, lalong-lalo na po sa mga taga Davao. Kasi pinapalabas ng taong ito na matino si Bongbong Marcos at hindi daw niya kiniklaim itong Bukana Bridge. Malinaw po mga kababayan sa mga lumalabas sa mainstream media at galing sa bunganga ni Bongbong Marcos ng iwi na kiniklaim niya yung Bukana Bridge na kasama sa Marcos Legacy. So talagang credit grab yun. At sabi ng taong ito, nandun daw si Marcos Jr. is para mag-inaugurar lang ng bagong tulay. Pucha, hindi ata ito nanonood eh. Hindi natin alam kung anong klaseng may internet siya at bakit hindi niya nalaman, narinig itong pinagsasabi ng kanyang among iwi. Tingnan natin ha, sa mga taga Davao, Diyos ko. Kung kilala nyo ito, kayo na pong bahalang humusga sa taong ito. To inspect a project that he and we all think can help improve the lives of the Philippines, especially here in Davao City. Makakatulong ang bridge, ang Bungana Bridge na yan. Kung sino man ang may responsibilidad, maraming salamat. Sige, ako na magsasabi. Maraming salamat kung sino man. Alam naman ninyo ang history ng bridge na yan. Hindi mo na kailangan tanungin. Joel, alam na ninyo ang history sa nagaling. But the President was here again, not for anything else, but to inspect a project that is good for the Philippines. Alis na, yung term mo kanina, may mga nagbabash. The President has repeatedly said he will not be affected by political noise. Ang Presidente natin gumagawa lang ng kanyang trabaho, Ulol! Bobo! Diba? Hindi kayo apektado ng bashing. Kasi putang ina yun, nagpapayaman kayo sa pera ng taong bayan. Yun lang po yun. Napakasimple lang. Kasi hindi nyo po didepensahan ang taong magnanakaw kung hindi kayo nakikinabang. Wala kayong pakialam sa bashing, di ba? Nasabi nyo, nagtatrabaho lang. Ikaw, taga Mindanao ka. Tanungin kita, anong trabaho ni Bongbong Marcos dyan? Di ba mayroon naman siyang mga pinagawang bagong proyekto? No? Nakita natin yung mga legacy ang tulay niya po. Mga kababayan po natin na talagang napakaganda daw at ito daw ay gawa daw sa Marcos na administrasyon. So, saan yung tulay na yon? Bakit hindi naman natin makita? Yan lang muna. Hindi natin makita. Dito muna tayo, yung mga dubli nakaw. Mamaya makarating tayo dyan. Okay? So, balik tayo dito sa taga Mindanao na ito, mga kababayan. Hindi daw nag-credit grabbing itong si Bongbong Marcos.
Wow, sinong maniniwala sa yung taga Mindanao? Um, Hindi ko maintindihan saan ang galing yung credit grabbing. Wala naman siyang sinabi ba niya na ito Walang sinabi. Putya ka, manood ka dito. Panoorin mo to, pakinggan mo to. Nasabing walang grabbing. ay nagsimula, na-approve ito noong ayan. July ng 2022. O, na-approve yung July 2022. Pwede ba yun? Pag upo mo, na-approve agad? Sinong official ng China sa nakausap mo na nag-upo ka, John? Tapos pag July, approve agad? Ganun lang kabilis? Nasaan yung mga feasibility study? Diba? Bago i-approve yan? O, paano walang sinasabing walang credit grabbing dyan? Pag upo niya agad may proyekto? Sana all. Magic. O, 2018 pa yan. 2022, 2022. Nagsimula ito ng 2023, early 2023. Late 2023. I'm sorry, late 2023 Yan, nandyan pa yung ulol na si Dison. kasi mga approval. Ang problema nito mga kabayan po natin, may mga dokumento at si BP Sara mismo nagsabi. Well documented yung pagkasabi ni BP Sara kung kailan po sila bibigyan at binigyan ng Chinese government ng tulay na yan. Libre po. Basta Chinese contractor ang gagawa. At ngayon ay tapos na. Bilis Ito pa, isa pa ito. Hindi nila matanggap ang Duterte kasi pro-China daw. Ngayon si Bongbong Marcos, credit grab, made in China man. Noong pa sinabi ng Pangulo, what can we expect from the Dutertes? They are pro-China. Pro-China, pero grabe pasalamat ng amo mo sa China, ha? Yung amo mo, di ba? Yung best friend nila is Chinese din. Ito yung mga ito, talagang binubobo lang nilang taong bayan, pinapaniwala nila sa mga twisted na twisted and propaganda nila na pinagsasabi. Tapos Malacanang press corps pa yung ginagamit. Ginagit niya na po yan. akin to. Wala naman yan lang ganun. Diba? Yung pinasarap. Ayan, boy. Anong sinasabi mong hindi nag-credit grab? Paano nga yung mga gumawa ng bridge, kinongratulate nga yung mga contractors dahil mabilis ginawa. Ayan, nakakahiya po yung mga Mindanawan. So, mahiya ka naman sa kapwa mo Mindanao. Kaya sinusumpa kayo ng mga taga Mindanao dahil sa kasinungalingan na pinagsasabi nyo. Particularly po sa credit grabbing na yan. Grabe ang kakapal ng pagmumukha. Kaya ang mga taga Mindanao, galit na rin sa kapwa nila Mindanao na mga nakaupo ngayon sa gobyerno Kasi sinasakyan po nila yung pagsisinungaling ng Marcos administration. At hindi naman po natin madinayan. Dahil ang taong bayan, syempre, nakikita nila ano ba talagang proyekto ni Bongbong Marcos and ano yung resulta sa kanyang pag-upo sa pwesto. Rally dito, rally doon, reklamo yung mga tao, transport strike dito, walk out yung mga estudyante dahil sa talamak ng korupsyon. Tandaan natin mga kabayan, kung nagkakaroon ng talamak na korupsyon ng isang gobyerno dahil po ang kanilang leader ay corruptin. Hindi po magagawa yan yung mga nasa ilalim. Kung ang gobyerno, kung ang namumuno po ay hindi papahayag. Napakasimple lang. So may mga nagkukumpara pa, bakit nakaraang administrasyon ni Duterte, may ilang ahensya ng gobyerno naman na corrupt, may ilang ahensya naman ng gobyerno na nang huling nagnakaw. Tandaan natin, hindi lahat ay uutusan, hindi lahat ay nababantayan. So, palagay mo, utusan ni Duterte magnakaw yan. Palagay mo, bantayan ni Duterte kung nagnanakaw yan. Diba? Dahil may trabaho rin sa Duterte. At ang ngayon kasi, nakikita natin, mga kababayan, obvious na obvious Kasi ang mga testigo, ang mga dokumento ay tumutukoy sa kanila. Yung insertion, ayan, pinaparking, pinapasagasa sa ibang lugar, yung sinasabi niyang binabasa niya, pero ang nangyayari po, yung mga dokumento may mga blanco, napakalayo sa National Expenditure Program, doon sa GAA. So, yun ang number one na comparison Kasi itong National Expenditure Program, pwede magkaroon ng pagbabago, pero dapat hindi masyadong malayo para unting changes lang. Yung nangyayari po halos binago nila yung buong budget. At yung mga ahensya ng gobyerno na nangailangan talaga ng malaking pundo ay hindi nila nabibigyan. Doon sila nakapokus sa DPWH sa flood controls. Kasi doon yung mga malalaking ghost project.
So mula na pag-upo ni Bongbong Marcos, 23, 24, 25, or mula nang start siya ng 22, doon na po talaga sila namamayagpag. At ang inakala nila na hindi po sila mahuhuli, grabe tinodo nila sa 2025. Maraming nakakita. Nakita yung mga dokumento. Bakit may mga blanco? Bakit may mga insertion na hindi nakikita yung mga pangalang nag-i-insert? Tapos malalaman pala natin mula sa kanilang kakampi na si Saldico, ay putya, Sandro Marcos pala ang isa po sa pinakamalaking may budget insertion na nangyayari. Anak, grabe, kanang kamay, grabe, no? And doble po yung pagnanakaw na ginagawa po nila, mga kababayan po natin. Kasi nagnakaw sila ng 60 billion, ang ipambayad nila, nanakawin nila ulit. Yung mga nasa simbahang Katoliko, na dati tatahitahimik lang, mga kababayan po natin, abay, mukhang nabubuhayan na ngayon sila ng dugo at nagsasalita na rin itong mga nasa simbahang Katoliko, yung mga obispo, mga pare, no? Ibinabanata na nila ngayon si Bongbong Marcos. Bakit daw, no, yung ninakaw ay babayaran ng bagong pagnanakaw na naman. Walang hiya, mga kababayan natin. Kaya kawawa po yung bansa natin, no? At ginamit pa nila yung pera natin para ipakulong yung dating presidente. I-impeach itong si Vice President Sara at gipitin ang mga kalabang sa politika. Siyempre, suhulan po yung mga politiko na kumakampi po sa kanila ngayon. And hindi lang po yan. Pati yung mga pulis kasundaluhan po natin. Kunwari, idadaan lang sa sahod para hindi po ito magagalit. Pero ano na kumbaga sobra-sobra na po Dahil lahat po na apektuhan sa sobra-sobrang pagnanakaw na nangyayari po sa ating gobyerno ngayon. So, yan lang muna mga kababayan po natin at maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsusuporta. Thank you po, mabuhay po kayong lahat. Mabuhay pong bansa Pilipinas. Tuloy-tuloy nating ibubulgar, tuloy-tuloy nating bibigyan ng opinion, komentares, kung ano man po yung korupsyon, kabalbalan na pinagagawa ng nasa gobyerno ngayon. At dahil nandiyan kayo, tumutulong kayo, hindi rin kayo nananahimik, alam ko magtatagumpay tayo pagdating ng tamang panahon. Marami na po tayo na pagdaanan, pero nakita natin na halos lahat ay pumapabor na po sa sambayan ng Pilipino ngayon. Lalo na po ang usapin ng korupsyon na talagang naglalabasan ang tunay na mga involved sa napakalaking sindikato.